Welcome back mga karibyo natin dito po sa ating munting channel, Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga, ayan na, nag-feeling presidente na si Tamba. Yan mga karibyo natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Yan, subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload nating reaction video. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Kikinabang ang isang speaker dahil siya ay magiging from speaker to prime minister. Ayun nga no, nag-rehearse na siya sa Davos. Tinignan na niya, ano bang feeling na maging chief executive ng Pilipinas? Sige nga, mag-feeling president nga ako dito sa Davos. O ayun, nag-practice na, abay nawiwili. Pero palibasa siya ngayon ang feeling president ng Pilipinas. Mamtakin mo ha, mga partners ha, at mga kababayan. Nagsalita na po ang kanyang pinsan na presidente. Itigil yang panunuhol na pagbibili ng signature. Itigil yang pirma. Hayaan ng Senado na manguna. Anong ginawa? Hoy, insan, akala mo ikaw ang president. Ako ang may hawak ng purse. Ako may hawak ng national budget. Ako ang pinakapangyarihan. Ako ang masusunod, hindi ikaw. Presidente ka lang sa pangalan. Yan ba ang sinasabi niya? At sinuway niya ang sariling presidente na nagsabi, itigil na yung pirma na yan. Ngayon pa lang, feeling president na siya. Bakit ganun? PBBM. Ikaw naman, alam mo naman, mahal kita. Ang problema, hindi na kami pina-e-ere, so hindi ko alam kung ikaw ay nanonood sa free TV. Sana naman, may cable ka dyan sa Malacanang. PBBM, bakit ka naman pumapayag sa ganito? Na ginagawa ka lang tau-tauhan na iyong pinsan? Masyado ba talagang napaka-impluensya na iyong insan sa iyong buhay? Napapayagan ka mong insultuhin ka? Na baliwalain ang iyong instruction na itigil na yung pirma? Ano bang hawak ng pinsan mong yang sa iyo? Pero PBBM, kung ano man ang hawak niya, papaalalahanan kita. Ikaw ang binigyang tiwala ng ating mga mamamayan na depensahan ang ating saligang batas. Sinumpaan mong katungkulan yan sa harap ng Panginoon, sa harap ng iyong pamilya, sa harap ng sambayan ng Pilipino, that you will protect the Constitution. Huwag ka pumayag na gawin kang tau-tauhin na iyong pinsan na naging speaker dahil inendorso mo naman. Kung hindi naman dahil sa'yo, hindi magiging speaker yan. Bakit ka papayagang insultuhin kang ganito? Narinig na ng taong bayan kung anong decision mo, tapos ngayon, babaliwalain? Kung ano man ang hawak niya laban sa'yo, magtiwala ka. 30 million Pilipinos ang nagbigay ng tiwala sa iyo. Re-resbakan ka namin. Dedepensahan ka namin. Kung ano man ang kanyang hinahawak laban sa iyo, huwag ka mag-alala. Tatanggapin namin kung ano yon. Pero sa ngayon, kinakailangan, protektahan mo ang saligang batas. Protektahan mo ang dignidad ng mga Pilipino na ang mga Pilipino ay hindi po for sale. Yan po naman ay sa punto de vista lang natin. Attorney. Dahil mahal namin ikaw, PBBM. So nagsalita si Senator Bato and was wondering ano ba nangyayari dito. So binanggit din niya na may isang congressman na umamin na nga na ang initiative dito sa People's Initiative ay nanggaling kay Speaker Romualdez mismo. Ngayon, kinuhaan ng comment si Speaker Romualdez at ang sagot lang niya is, I don't respond to mo. Wala siyang sinagot. Ano ang sinabi lang niya is, tinanong siya ng reporter, did you give any orders? Senator Bato says that a congressman told him that you are you're spearheading or you're at the forefront dito sa People's Initiative. And he says something about denying it and the reporter pursues it. Sinabi sa GMA to. Sabi ng reporter, but did you give any orders? Ang sagot niya, no, there are no orders. Tapos sabi niya, I don't know, he didn't mention a congressman, I won't respond to ganyan. So, medyo malabo, very indirect. Okay? So, hindi siya sumagot.
basically hindi siya sumagot. Before this, it was Senator Amy who was saying na ang mga nagte-text doon sa mga tao on the ground tungkol sa People's Initiative ay puro staff ni Speaker. Although, sinasabi ni Senator Amy, So yan mga ka-review natin, sa kabila nga po ito ng, di ba, pinagsabihan na po ni PBBM itong si Tamba, si Speaker Romualdez, mga ka-review natin, na itigil na po yung People's Initiative dyan sa House of Representatives. Pero hindi po sinunod na naman mga ka-review natin yung sinabi ni yung utos no ni PBBM dito sa Kongreso. Kaya yan, marami tuloy ang nagtataka mga ka-review natin kung ano nga no yung pinanghahawakan nitong si Speaker Romualdez no, at feeling niya po siya po ang presidente, di ba? Oh. Kaya po ba mga ka-review natin, ganun din po ba yung napapansin ninyo, di ba? Parang ganun eh. Hindi niya po sinusunod si PBBM. Gaya nga po ng sabi ni Atty. Harry Roque, ano ba? Yan. Ano ba ang hawak nitong si Tambi na hindi pwedeng sitahin, pagbawalan ni PBBM, di ba? Patuloy yung kanyang mga ginagawa dyan sa Kongreso. Ano kaya ito, no? Na ito, curious na tuloy tayo mga ka-review natin kung ano ba itong pinanghahawakan ni Speaker Romualdez laban dito kay PBBM kung meron man, no? Naku-curious na tayo kasi nagsalita na po si si Atty. Harry Roque, di ba? Ano kaya itong pinanghahawakan ni Speaker Romualdez? Siyempre, people will think that he is at the forefront of this, na siya yung may pasimuno. But at the same time, in-explain niya that President BBM does not want charter change. She asked him before, ako personally, I asked him before, and he said, this is not the time for it. Ang dami munang kailangan gawin, and therefore, bago mag-charter change, kailangan may aayusin pa muna na kung ano-ano. Alright? So, but at the same time, before that, it was Congressman Pulong who was saying that the Vaweños are not for sale, claiming that yun nga, the charter change initiative, the People's Initiative was too, how do you call this, blatant, binibili nga yung mga signatures. So ang sumagot ba, so dahil napupuntirya na ang House, dito sinagot ito ni Congressman Saldico. And unfortunately, walang logic yung sagot ni Congressman Saldico. Ang sinabi niya ay instead of answering whether or not pasimuno nga ito ng Kongreso at ganun nga ang nangyayari, instead inatake niya si Congressman Pulong saying na, nasan yung 51 billion? Bakit binaha ang Davao kung ginamit niyo talaga ng tama yung pera na yon? I think he's not very clear dun sa mga jurisdictions. And he goes on to attack also Congressman Edsel Lagman, who filed a petition before the Supreme Court questioning the insertions of Congress. So, nakikita natin medyo umiingay na. In the meantime, may mga statements din si Secretary Boying Remulla at sinabi niya na pag pumasok daw ang mga taga-ICC dito, assuming na hindi pa nga pumupunta, although former Senator Trillanes says otherwise, so there's nothing illegal with them come. If they're not doing anything illegal, of course they can come in. Ang interpretation nito, sabi ni Senator Harry Roque, is that they will cooperate with an investigation. And in fact, sabi ni Sec Boying, getting statements, getting evidence, that's okay. It's not illegal daw. But they need to clarify daw certain issues. So sa madaling sabi, okay lang. So, tapos, in addition to that, may meeting si Speaker Romualdez with some retired generals. So, ang mga retired AFP generals, 22 silang pumunta dun sa bakit ang hina ng internet. 22 silang pumunta kay Speaker and they vowed support for the Marcos administration. Okay? So,